Hallelujah. Ating palapakan sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo muko at tayo manalangin. Katulad ng aming inawit, O Diyos, Ikaw ay aming wini-welcome, O God, aming kalagitnaan sa mga sandaling ito, O Diyos. At aming mga puso, minsan pa ay naghahandog ng papurit pasalamat sa iyo, sa iyong mga kabutihan, sa iyong mga gawa, sa buhay ng bawat isa, O Diyos, na tunay, Panginoon, na ito ay walang katulad, O Diyos. Ito ay walang kapantay dito sa mga bagay sa sanlibutan, O Diyos. Ang kagalakan, Panginoon, na Ikaw ay mapaglingkuran sa buhay na ito, O Diyos, na iyong pinagkaloob. Muli, misa pa, salamat sa gabing ito na kami ay iyong dinala at iyong nahintulot muli na kami ay makaparito sa fellowship pagkatapos ng mga unos, pagkatapos ng mga bagyo na iyong pinahintulot, O Diyos, sa buong sanlibutan, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa bawat lugar, O Diyos, na mayroong mga hindi karaniwang bagay na iyong pinapahintulot na nangyayari. Salamat dahil may Diyos kami na nag-iingat ng aming mga daan, ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa iyong kamay na maaga, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong biyaya patuloy na gumagawa sa bawat isa. Ikaw pa rin ang Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Ikaw pa rin ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na Diyos na buhay sa mga panahon na ito. Hallelujah. Muli sa iyo ang lahat na may balik ang papurit pasalamat, Panginoon. Misa pa sa gabi ito, bayang ikaw ay mahayag muli, matanyag sa magitan ng iyong mga salita. Bayang ikaw, Diyos, ay mangusap at patuloy na ikaw ay magpadala, Panginoon, ng iyong mga fresh na mga salita sa aming kalagitnaan, O Diyos. Patuloy ka magpahayag, patuloy ka magbukas, at bayaan kami ay patuloy na lumago sa panampalataya. At higit namin makita pa ang iyong mga plano sa uling mga araw na ito, Diyos. Panginoon, sa iyo ay aming itinataas ang lahat ng bagay, pinagatiwala, maging sa ilang mga bagay, Panginoon, sa kalagayan man ng bawat isa. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano man ang mga kalagayan ng iyong mga banal. At kung meron man, Panginoon, na humihiling ng kalakasan sa gabing ito, O Diyos. Kung meron mang pananamlay, ikaw ang aming kagalakan sa gabing ito. Hallelujah. Kung meron mang, O Diyos, kahinaan sa laman, ikaw ang Diyos na nagpapalakas. Hallelujah. Nagbibigay ng kagalingan. Kaya sa gabing ito, bayaang ikaw ang siyang patuloy na gumawa. Maging malaya ka sa bawat isa. Maging dito sa sanctuary, O Diyos. Hanggang doon sa tahanan ng iyong mga banal. Hallelujah, sa gabing ito. Bayaang ikaw, Diyos, ang malayong kumilos. Mangusap ka sa aming mga puso at patuloy ka magpakilala muli sa gabing ito, Diyos. At kung ano man ang mga bagay na maaari makapigil pa, ano man mga naging pagkukulang, ano man mga sala, O Diyos, sa iyong harapan, humingi kami ng tawad. Kami patuloy na takpan ng iyong mga salita, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Hallelujah. At bayaang ikaw ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. May you bless your word once again, O God. Gamitin mo ang mga puting na labi ng iyong maliit na lingkod, O Diyos, minsan pa, upang kami ay magtamo, O Diyos, ng mga makalangit na iyong pangako, O Diyos, sa uling mga araw, upang higit pa naming maunawaan ang iyong mga salita sa uling mga araw na ito. Send your anointing, O God. At katulad ng aming inawit kanina, O Diyos, salamat sa iyong napakayaman na biyaya sa mga panahon na ito. Dahil aming naranasan na ikaw, O Diyos, hallelujah, ay maging isang katulad sa kaibigan sa amin, hallelujah, isang kapatid para sa amin. Though you are a king, O God, hallelujah. Bagamat ikaw ay isang nasa kalagayang hari ng mga hari, kami ay nagkaroon ng isang mabiyaya na relasyon sa iyong harapan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan, O Diyos. Salamat sa iyong pagkapatawad sa aming mga sala. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, sa mga araw na ito. Pagpalain ka, luwalhatiin ka, sa iyo ay maingat na may balik ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Ang salamat ay sa iyo lamang may balik sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Ating palapakan sa Panginoon. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Sa Kanya lamang mabalik lahat ng kapurihan, pasalamat sa gabing ito. And as we open our scripture, ating patuloy na anticipate ang biyaya ng Diyos sa gabing ito para sa Kanyang mga salita.
Let's open our scriptures, aklat ng 1 John sa chapter 3. 1 John chapter 3, madalas na ito binabasa natin mga kapatid, ating basahin verse 1. Oh, yes, verse 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Lahat ay magsabi ng amen mga kapatid. Amen sa Diyos na bawi ang kalwalatian. Tayong lahat malay makaupo sa pagkakataon na ito at magandang gabi sa ating lahat. Praise the Lord. I believe na ang gabing ito ay pinagpala ng Diyos sa bawat isa. Pagkatapos ng mga unos, ng mga bagyo na dumaan sa ating bansa, at tayo ay may dalang pasalamat sa gabing ito. Sino nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon? Tayo ay iningatan niya, tayo ay kaniyang binantayan at pinagpala ng kalakasan sa mga panahon na ito. Bagamat maaaring mayroon tayong mga kapatid na hindi natin alam kung sila man ay naapektuhan ng mga bagyo sa nakalipas na araw. Kaya pa man naniniwala ako na sila ay iningatan din ng Diyos. Mga kapatid sa Samar, Masbate, at sa ilang mga dako pa, especially sa Luzon. So, last Sunday, na-cancel ang ating gawain dahil nga sa masamang panahon. At ako'y niwala na kayo pa rin ay pinagpala ng Diyos sa inyong mga pangailangan, sa inyong mga panalangin sa mga araw na yon. Praise the Lord. At sa ilang mga kapatid na maaaring wala ngayon, ating kapatid Brother Cholo ay palain ng Diyos ng kaniyang kalakasan. So siya ay nagpaabot ng message sa akin dahil sabi niya kahapon pa raw masama ang kaniyang pakiramdam. Okay, so salamat sa Panginoon at salamat din sa pag-iingat niya sa aming maiksila naman na bakasyon last week. At salamat dahil hindi, yung unang bagyo na dumaan, yung Tino, ay hindi naman talaga siya dumaan sa taas daw sa bandang north ng Luzon or Central Luzon. At dumaan ng Visayas. Bagamat di naman natin pinag-pray na ilihis ng Panginoon dahil may mga kapatiran din naman tayo sa mga lugar na yon. Gayon pa man, salamat sa ang Diyos ang nakakaalam, ang Diyos ang may kontrol. At kung tayo man ipahintulot ng Diyos sa mga bagyo, hindi tayo or tayo ay merong lubos na pagkakatiwala sa Diyos, na tayo ay ingatan lubos ng Panginoon kung paano ating mga kapatid sa Masbate ay iningatan sa kabila ng kanilang mga bahay ay maaring sira, naapektuhan ng hangin nung nakaraang bagyo na si Tino. And then, pag kalipas ng isang linggo lang ay ang bagyo naman na tama ba? Si Tino, no? O si Uwan. Dumaan sa Central Luzon. So all things work together, sabi nga ng scripture, at hindi naman ibig sabihin na kayo ay mga espesyal. Lahat tayo espesyal sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At lamang may mga panahon na tayo ay pinapahintulot ng Diyos dumaan sa iba't ibang klaseng pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya pagkatapos sa Visayas, yung mga kapatiran doon, and then sa North Luzon naman. So tayo ay, masabi ko na blessed pa rin, pinagpala ng Panginoon ang kaniyang pag-iingat, dahil kung naalala ko, medyo matagal na rin yung panahon na dumaan ang isang bagyo dito sa parting Cavite. Ang isa sa naalala ko noon, yung bagyo na Frank or Rolly ba yun? Or Frank, kung di ako nagkakamali.
na dumaan ng Cavite at yung school dito sa may dyan, elementary dyan, yung kanilang covered court ay nawasak ng bagyo. So that was 2016, kung hindi ako nagkakamali. 2005, 2005. So medyo matagal na. Okay, so sa Diyos pa rin mawala lahat ng kapurihan. At sa gabi ito, just want to share something, isang biyaya ng Panginoon dahil ang aking inihanda sana nung Sunday ay para sa Sunday yon, sa aking lalaan para sa dati na Sunday. So, ilang mga bagay lang na gusto kong i-share this time bago tayo pumunta sa ating mga prayer requests. Ito ay may pamagat na The Hope of the Children of God. Ang pag-asa, pag-asa ng mga anak ng Diyos. Sa isang bahagi ng mensahe ng prophet sa ating panahon ay meron siyang binanggit. So, hindi ko na ito na-share sa ating projector. Sabi niya, tayo ay mga anak ni Abraham. Sino sa gabi ito sumasampalataya that you are children of Abraham by faith? Through Christ, by faith, through our Lord Jesus Christ. We are counted as the children of Abraham. At sabi ni Branham na hindi tayo anak ng mga denominasyon. We are not children of any churches or, sabi niya, we are not children of the church. Sabi niya, or the children of the denomination, but the children of Abraham, believing God's promises. At yan ang ating bibigyan ng daan sa pagkakataon nito, mga kapatid. At ako'y umaasa na bawat isa ay mayroong taglay sa ating mga puso ngayon na isang pag-asa na pangako ng Diyos sa ating panahon. Now, sa ating text na binasa, mga kapatid, sa 1 John, una, bakit tayo tinawag? Sabi diyan, bakit tayo tinawag ng mga anak ng Diyos? Ito ay isang bagay na in-explain ni John sa mga mananampalataya. Sabi sa verse 1, behold, what manner of love the Father has bestowed on us. At ang pag-ibig na ito ng Ama sa atin na ipinakita or inirevealed or ipinahayag sa atin ay pinakita through Jesus Christ sa magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi diyan that we should be called children of God. Sa Tagalog, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. So John explained this sa mga mananampalataya, and if you believe tonight that you are children of God, kayo ay mga anak ng Diyos. Do you believe, church, sa gabing ito? Pinakita ni John, pagdating sa chapter 4, sa 1 John, sa chapter 4, sabi niya, verse 9, in this, the love of God was manifested toward us. So mayroong paghahayag ng pag-ibig ng Diyos. Sabi diyan that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Na-revealed or nag-manifest ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, in all creation. At one time, sabi ni Pablo, tayo ay mga likha ng Diyos. We are created of God through Christ. And that's why, tayo ay mayroong pananampalataya, tayo ay sumasampalataya, na hindi tayo aksidenteng lumitaw sa lupa, hindi tayo lumitaw ng walang rason, walang purpose ang Diyos. Si John ay nag-explain, nagpapakita siya, pinakilala niya kung paano tayo tinawag na mga anak ng Diyos. Ang sabi niya, tingnan niyo at inyong pagmasdan kung gaanong pag-ibig ang ginawa ng Diyos. What manner of love the Father has bestowed on us. Mayroong pagpapahayag na ginawa ang Diyos sa atin.
So hindi tayo basta-basta lamang nagsasabi na tayo ay anak ng Diyos. Mayroong manifestation ng pag-ibig ng Diyos. At yan, by sending, sabi din sa ating binasa sa verse chapter 4, verse 9, by sending His only begotten Son into the world. At sa magitan niya, tayo ay, sabi diyan, that we might live through Him. Sa magitan ni Kristo, tayo ay mabubuhay sa Kanya, tayo ay mabubuhay sa presensya ng Diyos, tayo ay mag-enjoy sa presence of God as the children of God. Kaya sa gabi ito, minsan iniisip ko, pag tayo mayroong mga services, may mga gawain, napaka-formal natin masyado. Why not as a children of God, ay maging bukang bibig natin ang pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Maging exercise natin lagi. Kahit sa mga kabataan, ay aking napapansin ang bagay na yan. Kapag ako ay minsan nakaparito sa inyong gawain, ay napaka-formal ng inyong panambahan sa Diyos. Yet, I believe na kayo ay mga tinawag, mga anak ng Diyos sa ating panahon, na ang Diyos ay mayroong pagpapahayag na ginawa sa inyo. Hindi kayo basta-basta mga kabataan lamang sa panahon na ito. That's why, dapat magkaroon kayo ng deep gratitude sa Diyos. Kahit man kayo mga kabataan ay mag-express, maging malaya ang inyong pagpapahayag sa kabutihan ng Diyos. Kapag oras ng panambahan, pag oras ng pagpupuri sa Diyos ay express ang kagalakan na ito, ang kaligtasan na tinanggap natin, ipahayag sa panahon ng pagsamba. Kung hindi pa tayo nasanay magtaas ng kamay, ay sanayin ang ating mga kamay na magandog sa Diyos. Pagpapakilala na atin siyang itinataas sa buhay natin. Because mayroong ginawa ang Diyos, mayroong manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Na ito yung pinapakita ni John. Sabi diyan, the love of God was manifested toward us through Christ. And I can say sa gabi itong mga kapatid na kung wala rin ang Panginoong Kristo Jesus, ay hindi rin natin malalaman that we are children of God. Hindi natin marirealize ito kung walang nahayag na Kristo sa buhay natin, mga kapatid. At yan exactly ang dahilan kung bakit ang mga tao na walang Kristo ay hindi nila alam that kung sila ay tumanggap or kung sila ay na kay Kristo, sabi ni Pablo, they will know, kanilang maintindihan na sila ay anak ng Diyos o mga anak ng Diyos. Because ito yung ating karanasan sa gabing ito, sinong sumasampalataya. When we receive Christ, then we know that we are children of God. At dapat lamang tayo magandog sa Diyos na papuri sa gabing ito, mga kapatid. We can read in Romans chapter 8, verse 29. Ating babalikan lang ilang mga scripture. Dahil gusto lang i-drive ang bagay na ito. Being a children of God, we have this hope sa Diyos. Romans chapter 8, sabi sa verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. So ito yung blessing ng manifestation ng Diyos sa mga mananampalataya na Kanyang kinilala before the foundation. He also predestined, yung Kanyang kinilala ay Kanya ring itinalaga. So yan yung sabi sa Tagalog. To become conformed to the image of His Son so that He would be the firstborn among many brothers and sisters. Jesus Christ becomes the firstborn among the brethren. Siya yung nagiging parang panganay sa atin. Exactly, yun yung sinabi sa scripture. Siya ang firstborn of the brethren. Panganay sa mga magkakapatid. At kung wala siya, hindi natin makikilala that we are children of God, that we belong to God.
na tayo ay minsan kinilala pala ng Diyos before the world was formed, before the laying of the foundation. Kaya sa ilang mga talata nating nababasa sa gabing ito, naniniwala ako sumasampalataya, it is enough para magkaroon tayo ng tama na gratitude sa Diyos. Ang Diyos ay totoong napakalawak ng Kaniyang plano sa buhay natin. Dahil bago pa man lalangin ang sanlibutan, kinilala ka na ng Diyos. Before the foundation of the world, meron na siyang mga kinilala, itinalaga to be conformed to the image of His Son. And that's why ang manifestation ng mga bagay nito ay nangyari lamang sa ating panahon. And salamat sa Diyos sa Kanyang biyaya. Bagamat tayo yung nasa mga huling mga panahon, pero hindi tayo pinagkulang ng kapahayagan ng Diyos. Bagamat tayo yung nadatnan ng Kanyang salita sa pinakahuling bahagi ng Laodicean age sa ating panahon, ay sinasabi natin mga kapatid sa ating mga puso, salamat ang Diyos ay hindi nahuli sa akin. Salamat ang Diyos na hindi nahuli sa inyo mga kapatid. Ang Diyos ay nagpakilala, ang Diyos ay nahayag sa magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At kung wala siya, hindi rin natin makikilala ang ating sarili na tayo pala ay bahagi sa Diyos o bahagi ng Diyos. Katulad ng sabi ni Pablo, ating tingnan, Galatians chapter 3, verse 26, sabi diyan, for you are all sons and daughters of God. Galatians 3, verse 26, you are all sons and daughters of God through faith in Jesus Christ. Maaring ang mga tao ay nagkiklaim, ang mga tao ay nagpapakilala, ang mga churches, ang mga denominations claiming that they were children of God. Subalit isang bagay din ang maganda makita mga kapatid, na hindi ito, sabi nga ni Jesus kay Peter, hindi ito ipinapahayag through flesh and blood. It is by revelation ng Diyos sa magitan ni Kristo at sa magitan ng Kanyang katotohanan sa ating panahon, by the Spirit of truth sa ating panahon na ating tinanggap, through the promise, sa magitan ng pangako ng Diyos, ng Apostle Peter ay ibangon sa mga panahon na ibuhos ang Espiritu ng Diyos. Tumayo siya, nangaral siya, di ba? Sabi doon, repent and be baptized in Jesus' name for the remission of your sins, because the promise is to you and to your children and to those yung mga tatawagin pa ng Diyos sa mga panahon na darating. At tayo yun mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, tinawag sa ating panahon. Kaya, minsan nakapanood ako ng ilang mga gawain ng mga iba-ibang mga churches na anti-message din naman, no? Of course, hindi natin sila nakakasama o hindi natin sila nakaka-fellowship dahil maling sabihin naman na tayo lang yung grupo lang natin ang bride ni Kristo, mga kapatid. Hindi lang natin alam around the world ang pagtawag ng Diyos na bahagi ng iglesia sa ating panahon. At kung meron man tayo hindi nakaka-fellowship, kahit dito sa Pilipinas, ay maraming mga gawain, maaring naniniwala ko may tamang panahon para sila ay ating makapiling sa mga fellowship, hindi man ngayon, in the future, o bago man, lubusang i-translate ng Diyos ang iglesia into glorified body, niniwala ko mayroong fellowship na mangyayari sa uling mga araw. Hindi lang tayo, yung tayo na lang lagi nagkakasama sa mga fellowship. Dating ang panahon, katulad ng pangaral na alala ko, hindi man kami nakaabot last Wednesday dahil medyo na late na kami sa aming biyahe pabalik. Pero pinanood ko ang na-share ng ating elder, Brother Cholo, na kapag dumating ang panahon ng pagsasauli o ng restitution sa ating panahon, mga kapatid, hindi lamang tayo ang laging nasa fellowship. Maaring within the Philippines, marami pa tayong mamimit ng mga anak ng Diyos na meron ding tama na espiritu at meron ding tama na tinanggap kung tayo ay
nasa ganong believing that we receive the right message sa ating panahon. Hindi man natin kilala sila, hindi man natin nakapiling ang iba pang mga fellowships sa bansa natin. But who knows, yung mga panahon na darating na meron tayong mamimit ng mga bahagi pala ng Iglesia ng Diyos sa ating panahon. Now, dito sa ating text na binasa, ating balikan, dahil ang sabi na diyan, what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called the children of God. At pagdating sa verse, o sa kapatuloy, sabi diyan, therefore the world does not know us because it did not know Him. Ngayon na ating nalalaman na tayo ay mga anak ng Diyos, do you believe sa gabing ito, mga kapatid? Napakahalaga na inyong makilala na kayo ay bahagi sa mga anak ng Diyos. Dahil ang pag-asa na ito na meron ng mga anak ng Diyos ay wala doon sa mga tao na walang unawa sa plano ng Diyos. Yung mga tao na pwede natin sabihin na belong to this world. Mga tao na walang unawa, walang kapahayagan, walang tinanggap na tama na revelation na mula sa Diyos sa magitan ng mensahe sa ating panahon. And those people na hindi nakakaunawa sa kalagayan ng mga anak ng Diyos, kaya sa gabi ito, you must know who you are. Dapat kilala niyo kung sino kayo sa ating panahon. Because ang sabi ni John, ano sabi diyan ating balikan? Ito mga anak ng Diyos, na tinawag ng mga anak ng Diyos, sabi diyan, therefore, sabi niya, the world does not know us because it did not know Him. Meron isang mahalagang bagay, mga kapatid, na dapat nating malaman sa gabing ito. Na bilang mga anak ng Diyos, sino mang bahagi ng sanlibutan ay hindi nakikilala ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang sanlibutan ay hindi nila kayang i-recognize kung sino ang totoong mga anak ng Diyos. And that's why, ang mga tao yung nag-claim, kami rin naman ay mga anak ng Diyos, kami rin naman ay mga mananampalataya. Pero sabi ni Jesus, sa kanilang mga bunga, sila inyong makikilala. At alam natin, by the Spirit, sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, mayroong mga bunga ang Espiritu ng Diyos. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, we have this fruit of the Holy Ghost. Merong tayong kagalakan. Sino kagalak sa gabing ito? We have this peace, we have this patience, we have this divine love na mula sa Diyos, na wala doon sa sanlibutan. Kaya ang sabi ni John, ating balikan, sabi ni John, the world knows the world. Sabi John, the world does not know us. At ito ay isang kakaibang kalagayan ng mga anak ng Diyos na ang buong sanlibutan ay hindi nakakilala sa mga totoong mga mananampalataya. Ang sanlibutan ay walang alam sa kalagayan ng mga anak ng Diyos. Wala silang alam kung paano kayo nabubuhay by the Word. Hindi nila alam kung paano kayo nabubuhay by the Spirit of God. And that's why kahit anong mga sakunaan dumating sa ibabaw ng lupa, ang mga anak ng Diyos lamang ang maka-appreciate sa kaniyang biyaya sa uling mga araw na ito. Kahit gaanong problema dumating, kahit gaano kabigat ang mga trials, ang mga pressure, tanging ang mga anak ng Diyos ang makakaunawa lamang at magsasabi, for all things works together for our good. Pero ang mga taga-sanlibutan, hindi nila alam ang bagay na ito. And that's why isang bagay sabi nga sa inyo, isang mahalagang bagay ang ating dapat na malaman. Kung kayo ay sumasampalataya that you are one of the children of God, expect nyo na hindi kayo kilala ng sanlibutan. Expect nyo na kayo ay
hindi alam ng mga taga-sanlibutan. Pag sinabi natin mga worldly, ibig sabihin, mga tao na hindi sa Diyos o hindi tumanggap sa Diyos o hindi sumasampalataya sa totoong salita ng Diyos sa ating panahon. Kahit man yan ay mga nasa loob ng mga denominasyon. Kaya nga, ang mensahe ang nagturo sa atin na tayo ay lumabas upang di tayo makabahagi o mapasama sa judgment ng Diyos na nag-aantay sa marami sa uling mga araw. So tayo ay lumabas sa sistema. At kung tayo ay lumabas na sa mga iba't ibang uri ng sistema sa lupa, then hindi na tayo bahagi ng sanlibutan. Tayo ay bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tayo ay supposed to be nag-i-enjoy sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating panahon kahit na mahirap ang buhay na ito. Kahit na maraming trials, kahit na minsan maraming karamdaman, maraming mga pangangailangan, pero sa gabing ito, sino kasama ko na nag-i-enjoy pa rin by the presence of God? Kaya pa rin natin itaas ang ating mga kamay, praising the Lord, worshiping the Lord, dahil lagi natin inaawit, His goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hanggang ngayon, meron tayong ganyang testimony. Ang biyaya ng Diyos ay hindi tayo iniwan. Tayo ay laging sinusundan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay merong salita sa bayan ng Israel. Sabi niya, ako ang magpapauna sa inyo, ako ang nasa unahan niyo, ako ang nasa likuran ninyo, ako yung nasa kanan, ako yung nasa kaliwa. Ibig sabihin, tayo ay binabantayan ng Diyos. Tayo ay laging inaalalahin ng Diyos sa lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya sabi niya, ating punta ng John chapter 15, verse 18. Isang bagay yan na inyong tingnan sa gabing ito. The world knows, sabi niya, the world does not know us. The world know nothing about you. Ano man ang panampalataya na ito na inyong tinanggap, anumang bagay na meron kayo ngayon, hindi ito alam, hindi ito nakikita, o hindi ito nakita ng sanlibutan. Kaya sabi ni Jesus, ating punta ng John 15 verse 18, if the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. So tingnan niyo mabuti ang kalagayan ng Panginoon nang siya ay nasa lupa pa. Ang mga tao, supposed to be, sabi ni John, sabi sa chapter 1 ng John, na hindi siya tinanggap ng sariling kanya. That speaks of the Jews. Ang mga anak ni Abraham by flesh. Kaya sa panahon na ang Panginoon nasa lupa, kasama ang buong sanlibutan, kasama ang bayan ng Israel na napuot sa Panginoon because they didn't know, wala silang alam sa great plan of salvation. Bagamat ang Panginoon ay nangaral, ang kaharian ng Diyos ay dumarating. Pero ang sabi diyan, natin tingnan, if the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. Nang si Jesus ay nasa lupa pa, yung kanyang sarili mismo ay hindi siya kinilala o hindi siya inibig ng kanyang sarili. That's the Israel. At kasama na dyan ang buong sanlibutan ng lahat na hindi kumilala sa Panginoon sa panahon na yun. At sila ay nag-express ng hatred. Di ba nga, one time sabi ni Jesus, bakit pinagpipilitan nyo na ako'y patayin? Di ba? Sabi ng Panginoon one time. Bakit kayo ay galit na galit sa akin? Dahil ba kayo ay natitison sa aking mga ipinapangaral sa inyo? Dahil sa panahon na yon, ang mga devoted, mga Pharisees and Sadducees ay tisod sa Panginoon sa mga panahon na yon. Not knowing that is the grace of God na dumarating para sila ay turuan ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos. Ang sabi diyan, the world would love you as its own. So kung kayo ay bahagi ng sanlibutan, then ang sanlibutan ay iibig sa inyo. But because you are not of the world, but I choose you out of the world because of this, the world hates you. Kung inyong mapansin mga kapatid, ang salita ni Jesus, sino man datna ng salita ng Diyos,
sa ating panahon, sino man ang sumampalataya kay Kristo na sinugo ng Diyos, sa tamang kapahayagan mga kapatid, because maraming mga nag-aangkin na sila ay kay Kristo, na sila ay sa Diyos, di ba? Sabi nga ng Panginoon, mag-ingat kayo sa uling mga araw dahil mayroong mga lilitaw ng mga false Christ, false prophets, false teachers. But as for me, as for the church na redeemed by the blood, the church na tumanggap ng tamang na kapahayagan by the promised Holy Ghost sa ating panahon, sino man ang kumilala sa kalooban na ito ng Diyos, sa salita ng Diyos sa mga panahon na ito, asahan nyo na ang sanlibutan ay mapupuot sa inyo. Asahan nyo na mga kapatid na hindi kayo kikilalanin ng sanlibutan. Kung paano daw siya, sabi ni Jesus, kung paanong ako ay, sabi diyan, kung paanong ako ay kinaputan. So bago pa kayo kaputan, ay ang Panginoon muna ang kinaputan ng sanlibutan. And because sabi diyan, you are not of this world. Salamat, tayo ay bahagi sa mga pinili ng Diyos. Hallelujah, sa mga panahon na ito. Ang sabi diyan, because of this, the world hates you. Ibig sabihin, kung tayo man ngayon sa gabing ito ay nagpapakilala na tayo ay mga anak ng Diyos, then expect na ang sanlibutan ay hindi makakaunawa sa uri ng buhay na mayroon kayo ngayon, mga kapatid. Kung paano ninyo pinagtatanggol ang mensahe, kung paano nyo sinisikap lumakad na nagtatapat sa mga salita ng Diyos, hindi kayo maunawaan ng sanlibutan. Kung paano kayo naglilingkod sa Diyos na ito, na tumawag sa atin, sa Diyos ng ating mga magulang sa panampalataya. Because sabi ni Pablo, meron lamang isang Espiritu, meron lamang isang bautismo, meron lamang isang kagalakan sa Espiritu ng Diyos, meron lamang isang Kristo na itinuro, ipinangaral sa inyo. At wala na pong ibang uring o ibang mga bagong kapahayagan. Dahil sabi ni Pablo, na kung ito ay hindi nasumpungan ng katulad sa aming pinangaral, ito ay tinawag ni Pablo na other gospel or ibang ebanghelyo. And that's why, within the message, kahit man sa message, mga kapatid, ay alam natin, meron tayong mga karanasan na totoo na hindi tayo madali maunawaan ng mga, lalo ng mga unbeliever, minsan mga mahal pa sa buhay ang hindi nakakaunawa sa atin. Mga kaibigan sa labas, mga kilala sa labas. Minsan, mga ka-close pa natin ay hindi tayo maunawaan. Why? Bakit tayo nag-iingat ng kayusan? Bakit tayo nag-iingat ng kabanalan? Bakit tayo nag-iingat ng biyayang ito ng Diyos na wag madungisan sa atin? Na tayo ay, sabi ni Pablo, dadalhin ng salita ng Diyos without blame, without spot or wrinkle. Hanggang sa tayo ay dalhin ng Diyos sa kasagdalan sa uling mga araw. Salamat, mayroong salita ng Diyos na patuloy na naglilinis sa ating mga puso. At kapag tayo nagkukulang, mababa ang puso ating magsabi, Panginoon, humingi lagi ako ng tawad sa iyo. Ako lagi nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi mahirap magpakumbaba sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos ay mayroong tamang espiritu para lagi tayong magpakumbaba sa mga salita ng Diyos. So, anong pinapakita dyan sa chapter 15 ng verse 18 ng John, na dahil dito tayo ay kinapupuotan ng sanlibutan because hindi nga tayo nakikibahagi ng mga activities na hindi nalinya sa salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, kahit man sa paaralan, sa trabaho, dahil yan, ay naranasan ko rin naman yan. Ako'y naging estudyante rin, elementary, high school. So, merong mga activities sa school na minsan, kung tayo ay may tama na wisdom na tinanggap sa Diyos, may mga activities na hindi na kailangan makibahagi pa ang mga anak ng Diyos. Kung atin nakikilala that we belong to this people of God, to these children of God, may mga bagay sa lupa na hindi na kailangang makibahagi pa tayo. Kaya nga before,
Maaaring tayo ay, sabihin natin, mga bata pa sa faith, yung mga Christmas party sa school, yung mga extra activities sa school, sabihin natin, yung mga Halloween party, ganyan. Pero kapag tayo ay lumalago in spirit and in wisdom, na-realize natin na hindi na kailangan. At napakalaga, yung mga bata ay maturuan, maliit pa lamang, ay alam na niya kung ano ang kalooban ng Diyos. And because of this faith, tayo ay, minsan, kinupuputan ng lupa, ng sanlibutan, o hindi tayo maintindihan ng mga tao. Hindi nila makita ang ating mga sarili doon sa kanilang mga position. Kaya one time, kahit ba sa aking mga anak noon, nung nag-aaral pa sila, high school, minsan tinawagan ako ng aking naging teacher din noon dito sa high school sa Bulihan. Sabi niya, Jericho, teacher ko nung high school. Dahil yung aking aming anak na si Kylie Grace ay minsan nag-compete yan sa school. So within the school lang, at siya ay, ay nanalo doon sa competition at siya ay gusto ng school na i-represent. Pero nung sabihin na sila ay mag-stay parang 2 weeks or a month sa malayong lugar, ay hindi na ako pumayag. So dapat meron tayong tamang wisdom para makita natin there's still a limitation. Hindi dahil sa sayang naman yung talino ng anak ko, sige, okay na nga. Pero nako-compromise ang salita ng Diyos. Hanggang sa yan na magiging daan para ang ating mga anak ay magkaroon ng relasyon sa labas. Relasyon, ibig sabihin, mayroong communication, mayroong attachment sa labas. Kaya minsan, tayo na rin mismo nahihirapan na ang ating mga anak ay hindi natin mailapit sa gawain ng Panginoon. Dahil tayo na rin ang mga magulang ang gumagawa ng paraan para sila ay somehow magkaroon ng attachment sa lupa. So, tulad ng aking binabagit one time, hindi maling mag-aral. Pero there's still a limitation. Kaya nung tumawag yung aking guro, sabi niya, naging gulo ko nung ako'y high school, sayang naman, Jericho, yung talino ng anak mo. Sabi ko, pasensya na po, ma'am, hindi po talaga siya maaaring mag-stay ng ganun katagal sa malayo. So, ang sanlibutan, hindi tayo mauunawaan. Because we are a children of God, at meron tayong tamang pag-asa na tinanggap mula sa Diyos, at ito yung ating tinatayuan, ito yung ating iniingatan sa ating mga puso, mga kapatid. Na tayo isang araw ay aagawin ng Diyos. Tayo ay kukunin ng Panginoon one of these days para sabihin sa atin, you are not belong of this world. Ang sanlibutan ay totoong galit na galit sa mga bagay na mabubuti, maayos. Kaya nga sabi ng scripture na sa uling mga araw, yung mali daw ay magiging tama sa paningin ng tao at yung tama ay magiging mali sa paningin ng tao. Kaya hindi na tayo nagtataka na sa panahon tayo, mga kapatid, na kung kinakailangan ang mga tao sa labas ay tawag niyan, hindi naman natin sinasabi na ayaw natin sa kanila, pero kung kinakailangan sila ay magkaroon ng ganong pagtingin, hindi na tayo nagtataka because we are, again, belong to the children of God na mayroong tama na kapahayagan sa huling mga panahon na ito. At alam natin, by revelation, sabi ni John or ni Peter ba yan, sabi niya, without holiness, you can never see God. Kapag hindi tayo nabuhay ng banal sa harapan ng Diyos, hindi natin makikita ang Diyos. And that's why, sa mga panahon na ito, as we are closing sa mga panahon na ito, dalahin ko na magkaroon tayo ng ganoong kaisipan, understanding kung sino tayo, kung ano tayo, anong bahagi natin sa mga plano ng Diyos. Kung hindi man tayo maunawa ng mga taga-lupa, mga taga-sanlibutan, then so be it. Kung hindi ka man kilalanin, mayroong isa na kumikilala sa iyo. Kung hindi ka man i-regard, may Diyos na mayroong nagbibigay, hallelujah, lugod pa sa iyo. Kung hindi ka binibigyan ng recognition, may Diyos, hallelujah. Isang araw ay sinabi ng scripture, He is a rewarder
Merong crown of life na nag-aantay. And this is our hope sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Being a children of God, maaaring tayo kaputan, maaaring tayo ay hindi kagiliwan ng mga tao, then so be it. Dahil sabi ng scripture, I think that is also Paul or Silas. One time na sila ay nasa paghayo at meron silang nakasalubong ng mga tawag niyan, ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi ni Paul, sino ba ang aming susundin? Bago ang tao, ang Diyos muna ang aming susundin. Bago ang lahat ng bagay sa lupa, bigyan daan muna natin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Bago ang mga bagay sa lupa na ating bigyan ng pansin, hindi naman ibig sabihin na hindi natin bibigyan ng panahon ng mga bagay sa lupa. Trabaho, negosyo, pag-aaral. Pero bago ang mga bagay sa lupa, bigyan muna natin ng Diyos ng kaluguran sa ating mga buhay. Hayaan natin na siya ay bigyan lagi natin ng pagtaas, ng karangalan. Kaya huwag natin masyadong tipirin ang ating mga pagpupuri sa Diyos. Huwag natin masyadong bulong-bulong lang ang ating mga pag-amen o ang pagpasalamat. Kung tayo ay itutulak ng Espiritu ng Diyos para isigaw ang kanyang kabutihan, then so be it, Lord. There are times na napanood ko sa ilang mga gawain, kahit man sa US, parang yung tinatawag na godly jealousy. Because minsan, or hindi lang minsan, kundi ito ay bahagi ng kanilang fellowship. Kapag mayroong mga pagsamba sa Diyos, kapag mayroong mga pag-awit, kapag mayroong choir, kapag mayroong song offering, ang sino man nahipuin ng inspiration ay nagagalak na tumayo sa kanyang upuan at Panginoon, magpasalamat sa Diyos. Di ba napakainam na fellowship, na hindi tayo masyadong formal, masyado tayong parang nasanay sa ganitong bagay. Pero kapag tayo ay hipuin ng Panginoon para mag-testify o magpasalamat, para maghandog ng awit, ng papuri o pagsamba, as long as hindi tayo mag-create ng tawag niyan, ng disturbing sa ating mga katabi, then why not, kahit magtaas lang tayo ng kamay para magpuri sa Diyos at ibigay sa Diyos ang narapat. So ano yung bahagi na ito, mga kapatids? The hope of the children of God. Na ngayon, kung ating nakikilala ang ating mga sarili, ang Panginoon mismo nagsabi, because of this, the world hates you. Hindi kayang kilalanin, hindi kayang makita ng mga tao yung tinanggap natin na panampalataya, na ito'y sa Diyos, na ito ay banal, malinis, dalisay na salita ng Diyos. Without compromising. Kaya kapag tayo ay nasa labas, kailangan natin ingatan ang ating mga lakad, ang ating mga sarili, ang ating mga pagsasalita, ingatan natin ang ating pagharap sa libutan, na wala silang masilip na anumang maliit na bagay na pwedeng makasira sa iyong pananampalataya. Then kung hindi ka kilalanin, then so be it, because ito yung sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung paglakad sa katotohanan ay merong cost sa lupa. Merong kapalit. At yan yung mga tao na hindi kikilala o hindi malulugod sa iyong paglakad sa salita ng Diyos. At mga kapatid, isang bagay aking nakita sa mga panahon na ito. Ang mga tao labas sa salita ng Diyos, labas sa message na meron tayo sa ating panahon. Lalo na ang Catholicism, ang RCC. Itong nakalipas na araw lamang, nabasa ko isang article na nagpapasimula ang Rome, ang RCC, na baguhin ang ilang mga, sabihin natin, mga naituro sa panahon nakalipas. Just want to share sa inyo isang maliit na bagay lang. Ang sabi sa article, kung mapopost sa ating kapatid,
itong clip, itong bahagi lamang ng article. Ang sabi sa caption, Rome's clarification on Mary. A change in words, nabigay ba? Okay. A change in words, not in doctrine. mga kapatid, mahalaga ang bagay ito because maaring sa mga panahon natin, nakaka-realize na ang mga tao, o lalo na ang RCC, na there is something wrong sa mga bagay na kailang itinuro sa nakalipas na mahaba ng panahon. Pero, katulad ng article na ito na aking babasahin din natin, ay nagpapakita lamang na sila ay nasa labas ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang tama na kapahayagan o pagkakakilala lamang sa Son of God, sa isinugo ng Diyos para sa atin, na sa magitan ni Kristo, nag-exist ang lahat ng bagay. Sa magitan niya, lumitaw ang mga bagay na nakikita at hindi nakikita. At siya'y tinawag na firstborn of all creation of God. Hallelujah. At nang tayo ay tawagin ng Diyos, we soon realize, nakita natin, tayo pala ang tinutukoy dun sa Scripture na bahagi ng mga anak ng Diyos sa pananampalataya sa magitan ni Kristo. Hindi sa magitan ng mga bagay na itinuro ng tao o doctrine of men, sabi pa ni Jesus. Kaya dito, gusto ko lang share sa inyo, basahin ko. When the Vatican released its new document, Mater Populi Fidelis, ibig sabihin niyan, Mother of the Faithful. Tinutukoy ay si Mary. When the Vatican released its new document Mater Populi Fidelis on November 4, 2025, so last week lang ito, many hailed it as a historic reversal. Headlines declared that the Roman Church had abandoned titles such as Co-Redemptrix and Mediatrix. Dahil ito yung title na binigay nila kay Mary. That Mary is co-redemptor of Christ. At siya ay kinikilala rin ng mediator, co-mediatrix. To the casual observer, it appeared that centuries of Marian exaggeration were finally being corrected. So imagine that, pagkalipas ng mahabang panahon, tila ba parang mayroong pagbabago na ginagawa ang Roman Catholicism sa ating panahon. Pero katulad na sabi sa caption, a change in words, not in doctrine. Ang binabago lang nila ay yung pagtawag, but not the doctrine. Sabi diyan, it appeared, to the casual observer, it appeared that centuries of Marian exaggeration were finally being corrected, yet a closer reading reveals something far different. Rome has not announced or renounced. Rome has not renounced her Marian errors. She has merely repackaged them in softer words to appear more biblical and more appealing to the unsuspecting. So wala talaga silang plano magbago ng mga doktrina, kundi binabago lang yung mga term, yung mga words, para maging maganda sa pakinig ng mga tao. While the Vatican now discourages the title Co-Redemptrix, it continues to affirm that Mary cooperated fully in the work of salvation and remains the spiritual mother who intercedes for believers. At alam natin, there's no such thing na itinuro ang mga apostles. In other words, sabi diyan, she still presented as a necessary link between Christ and humanity. Changing the vocabulary does not change the theology. Calling her mother of believers instead of co-redemptrix does not lessen the implied partnership in redemption. It merely hides it under gentler terms. At yan exactly ang ginagawa ng RCC sa ating panahon. Gumagamit na lamang sila ng mga terms, ng mga words, para pagaanin ang kanilang pagkilala kay Maria. Yung mga doctrine na kanilang tinuro for centuries, thousands, sa nakalipas na mga panahon. Ngayon ay pilit nilang binabago dahil maaring nakikita nila may mga tao, maaring may mga lumalabas na, tinatawag na ng mensahe,
May mga nasa loob ng Catholic na unti-unti nang lumalabas, na-realize na may mali sa mga turo at aral. So gumagamit ngayon ang mga pari, ang mga bahagi ng Catholic, ng mga iglesia, o mga anong tawag dyan sa mga bawat lugar. Ang mga Sadducees, yung term na ginagamit nila, yung mga paroko ba yan? Kora paroko, mga ganun. Yung mga leaders, yung mga bishops, at marami pang mga leaders sa RCC. Pero isang bagay, hindi nila kayang gawin ang sabi ng prophet na, come out of her, my people. Kailangan lumabas ng tao sa sistema at ma-realize niya, being a children of God, hindi ka bahagi sa gawa ng tao. Hindi ka bahagi sa anumang turo o kaisipan lamang ng tao. Ikaw ay bahagi ng kaisipan ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng bawat salita ng Diyos na kanyang binitawan throughout the ages. Because ang scripture nagsabi, even Barbanam nagsabi, na ating nakikita ang ating sarili that we are a part of His Word. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Kung ano ang sabi ng scripture para sa iyo, ay mangyayari dahil ito yung sabi ng Diyos. Kung ikaw ay isang araw will be translated from mortal to immortal, then the scripture is being fulfilled sa iyo sa dati ng mga panahon. At yun ibig sabihin, you are a part of His Word. Isang araw, pangyayarihin ng Diyos ang kanyang salita para sa iyo. At ito yung isang bahagi, mga kapatid, na magandang consider sa gabi ito. Anong sabi dyan? Balikan natin sa verse 1 sa ating text. Therefore, doon sa huling bahagi ng verse 1, the world does not know us because it did not know Him. Ibig sabihin, ang hindi nila pagkakilala sa Panginoon, ang hindi nila pagtanggap sa pananampalatayang ito, ay hindi rin nila pagkakilala sa mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi sila makakapasok sa loob ng salita ng Diyos, hindi lang marirecognize sino-sino ang mga anak ng Diyos. Ang lagi lang sabihin ng mga tao, kami rin naman ay mga anak ng Diyos. But based sa Scripture, meron lang mga tunay na mga anak ng Diyos. At ang sabi ni Pablo, sila ay sinelyuhan ng kanyang Espiritu. And that's the truth, mga kapatid. Ang sino mang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. At kung ikaw ay may pahid ng Espiritu ng Diyos, hindi ka malusupungan sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi mo masumpungan ng sarili, kabahagi. Kaya nga sabi ni Pablo, do not be unequally yoked. Paulit-ulit yan tinuturo, ipinapangaral sa iglesyang ito, hallelujah. Sa mga kabataan, sa ating lahat. Hindi na tayo kailangan pa makabahagi sa mga bagay ng sanlibutan. Baka meron pa sa atin nag-iisip dyan na parang feeling gusto tumakbo ng kagawad, kapitan, meron pa ba sa atin ganyan? No. Dahil kapag ikaw nasa posisyon, sa ayaw at sa gusto mo, makukompromise mo ang salita ng Diyos. Dahil nandyan, kabi-kabila ang mga events, activities, di ba? Yung Cebu na lamang. Kanina, chinek ko, gaano karami ang tradisyon ng Cebu. Number one na sa tradisyon ng Cebu, ng mga taga-Cebuano. Don't get me wrong, no? Kung mayroong mga Cebuano dito, or mayroong makarinig. Dahil, even the prophet sabi niya, hindi ako galit sa mga tao. Di ba? Tayo ay galit sa kasalanan. Diyos ay galit sa kasalanan. Dahil who knows? May mga Cebuano na tawagin ng Diyos. Tawagin na bahagi sa Diyos. Pero ito ay factual na hindi lang naman sa Cebu, kahit sa ibang mga probinsya. Pero sa Cebu kasi, ang isa sa famous dyan na event, taon-taon, ay ang Sinulog. At sa mga nakaalam ng Sinulog, ay tinataas nila yung baby Jesus. Santo Niño, kung hindi ako nagkakamali. Hanggang kailan ng mga tao manatili sa ganong pagkakilala sa Diyos?
Nang sabi sa aklat ni Isaiah, may mata hindi makakita, may tainga hindi makarinig, may kamay hindi makaabot, may paa hindi makalakad. At ang Diyos sa langit ay nagbabantay, nanonood sa lakad, sa buhay ng tao. At alam natin, by the scripture, ang buong sanlibutan ay wala nang maire-reason out sa Diyos dahil ang Diyos ay nagpadala na ng kanyang begotten Son, Jesus Christ, para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Pero hindi tinanggap ng mga tao, hindi sumampalataya sa salita ng Diyos, sa ating panahon, sa mensahe ng Diyos, sa ating panahon. Kaya wala tayo magtaka kapag mayroong mga delubyo, may mga sakuna. Ito ay, sabi ni Pablo, ang galit ng Diyos ay nahayag sa langit sa kanila, sa mga anak ng pagsuway. So wag na tayo magtaka. Ang mga nangyari sa nakalipas, hindi man ito sabihin ng mga tao, pero ito'y bahagi ng judgment ng Diyos. Yung baha, yung lindol, yung mga bagay pa ng sakuna na nangyari sa ibabaw ng lupa, gaano karami ang buhay na buwis, ari-arian, mga galos sa sakyan, inanod ng baha, ang mga puso ng mga tao, sabi nga sa scripture, ay nanlulupaypay. Diba? Isang bahagi lamang ng iyong pinaghirapan, bahay man yan, sasakyan, o anumang ari-arian na mawasak, ay hindi birong bigat sa damdamin ng tao. Pero sa gabing ito, sa mga anak ng Diyos, mawalan man na tayo ng lahat ng mga bagay, wag lang ang biyaya ng Panginoon sa atin. Mawala na ng mga sakyan, mawala man ng ari-arian, ng bahay, o ng mga bagay na ating naipundal sa lupang ito, mayroong pag-asa na nag-aantay sa atin sa huling mga araw. Greater than this! Hallelujah! Higit na dakila sa mga bagay na mayroon tayo ngayon. Huwag niyo kalimutan, as a children of God, mayroon tayong ganitong pag-asa sa Diyos. So ano itong pag-asa? So atin nakita by the word or by revelation ni John, as a children of God, the world hate us. So huwag na natin sisihin yung pagiging Kristiyano. Bakit ba yung aking magulang, bakit ba yung aking kaibigan ay hindi ko makasundo? Huwag na tayo magtaka because meron tayong kakaibang pag-asa na dala-dala sa uling mga araw. And this world can never understand sa ating mga paglakad sa uling mga araw na ito. At kung ito man ay mangyari, huwag niyong kalimutan laging magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Dahil binasa natin kanina, bago pa kayo kaputan ng salibutan, una muna ako na nakinaputan ng salibutan. And being a children of God sa ating panahon, anong sabi ni Jude? Papunta natin ng Jude chapter 1, isang chapter lang naman yan. Ang sabi dyan, Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation. So take note the word common salvation. Yung kaligtasan na mayroon ng mga apostles ay the same salvation na ating tinanggap sa ating panahon. Hindi ibig sabihin na tayo nabubuhay sa huling mga araw ay mas espesyal tayo, no. Bagamat, in a way, in a sense, dahil nasa atin yung huling pagkilos, sa ating panahon, ang huling pagkilos ng Diyos before our translation. Pero there's no difference kung pag-usapan ang common salvation. Yan ay nandun na sa ating mga ama sa pananampalataya. Sabi dyan, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith that was once for all time handed down to the saints. Sa King James Version, ano pagkasabi doon? For once, it was once delivered to the saints. Ibig sabihin, itong common salvation na mayroon ng mga apostles, yung kaligtasan na tinanggap nila, yung ebanghelyo ni Kristo na mayroon sila, yung pananampalataya na mayroon sila, yung kapahayagan ni Kristo na mayroon sila, is the same sa ating panahon. Hindi po nabago for 2,000 years. Sabi ni Pablo, ang foundation ay na-laid
At ang foundation ng church is Jesus Christ. No other than other foundation was laid other than the Lord. Kaya hindi mababago ang scripture kahit man lumipas ang 1,000 years ago. Sabi sa akin na panood one time, mayroong tawag yan, nag-expose o parang nagsishare ng tawag yan about sa panahon ng Reformation. At ang taong ito, hindi ko man siya kilala o hindi man siya sa message, no? Pero ang sabi niya, si John Calvin ay hindi nag-denominate. So sa kanya mismo nanggaling yung salita na yan. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ano siya, merong tawag niyan, content creator siya sa YouTube. Siya mismo nagtitestify na hindi si John Calvin nag-denominate. Hindi si John Wesley, kundi yung mga tao na sumunod. Nang kunin ng Panginoon sa eksena si John Calvin and si John Wesley, yung mga follower nila ang nag-denominate. But never itong mga tao ito na ginamit ng Diyos sa kanilang panahon sa Reformation para somehow ipakita sa mga tao na ito yung gospel of Christ. Ito yung pananampalataya na ating dapat lakaran sa panahon na yun. And therefore, paglipas sa mga panahon na bago at dumating ang iba't ibang mga doctrine ng mga churches, nag-denominate ang maraming, kahit man ang mga denomination na nahati-hati, nagkakaroon ng kanya-kanya pang mga maliliit na bahagi ng mga grupo. Pero ulitin ko ang ating binasa sa Jude, ang pananampalataya na ito na meron tayo, if you believe tonight, it is once and for all delivered to the saints. Kung anumang blessing, kung anumang biyaya tinanggap ng ating mga ama sa pananampalataya, mga apostles, there is no difference. There's only one baptism, there's only one gospel of Christ, one Lord, one headship of Christ sa church. Kaya hindi nga tayo nag-put up ng anumang mga leadership sa iglesia, kahit man mayroong fivefold ministry na binigay ang Panginoon para sa church sa uling mga araw, hindi pa rin ibig sabihin na sila talaga yung tatayo mga leader, kundi sila ay mga instruments. Sabi po ang barba na mouthpiece sa ating panahon. Pero ang headship is nasa Panginoong Kristo Jesus lamang, mga kapatid. Siya ang mayroong sovereign sa iglesia. Siya ang mayroong preeminence sa iglesia. At walang sino man dito sa likod ng pulpit ang tatayo para manduhan ng iglesia. At kung yan ay gagawin ng sino man, kahit man kami, ay subject kami para sawayin ng Panginoon. Pero by the grace of God, salamat sa biyaya ng Diyos, of course, kahit mo ng ating Pastor Franco noon, as I recall, na one time siya rin na nagsasabi na, kung ako man ay meron kayo nakita sa akin na napansin na anumang bagay na hindi maayos, sino nakakalala niyan? Ilang beses sinasabi, sabi niya, just talk to me privately. Yun ang kanyang sinasabi. Kausapin niyo ako, sabi niya. So, isang bagay yun mga kapatid na pinapakita sa atin na kahit man ang mga magagawa ng Diyos ay maaring magkulang somehow, magkamali or magkaroon ng mga bagay na maaring hindi tutugma. For some reason na maaring pahintulot ng Diyos. Pero it's a good thing na mayroon tayong biyaya ng Diyos, hindi para pag-usapan ng mali sa labas, para pagkwentuhan ng sino man sa labas, para pagchismisan, kundi ating pag-usapan. Sabi ni Jesus, kung meron kang against sa iyong brother, then go to him, go to her, and talk to her or him privately. So yun ang biblical, mga kapatid. So kahit man sa ating panahon, sa mga elders, sa akin, sa bawat isa, kung meron man kayong anumang bagay na napuna, sa bawat isa, we can talk privately. Mag-usap na may biyaya ng Diyos. Because this grace, yung ating pinag-uusapan, this hope, ay minsan lang itong ibinigay sa, ano oras na ba? It's 8:20. Ay minsan lang ibinigay sa mga banal. So there's no changes, walang pagkakaiba. Kaya kung meron man tayong nakikita o nababalita na nababago sa ating panahon din, ang Diyos na nakakaalam. But as for me, kung ano yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap, for how many years in this ministry, with the grace of God, ang biyaya ng Diyos, ang patuloy na nag-aayos at nagpapahayag, nagtuturo,
As the Lord says, the Spirit of truth will come and He will guide the church. He will guide the church, the believer, into all truth. At kung may mga bagay na tila parang nababago din, ang Diyos na nakakaalam. But as for me, I will continue kung ano yung pinakita ni Jude. We will contend for this faith na minsan lang ibinigay sa mga banal. At yun dahilan, nabanggit ko kanina, ang sanibutan, hindi tayo nakikilala or to the point na tayo ay kanilang kinapuputan. 1 Corinthians chapter 15, ating tingnan, verse 3. Anong pinapakita dyan ni Pablo? For I handed down to you as of first importance what I also received. So kung ano yung tinanggap ng mga apostles, ayun ang aming, sabi niya, yun ang aming binibigay sa inyo, that Christ died for our sins according to the Scriptures. So walang pagbabago, hindi nababago ang plano ng Diyos ng kaligtasan. Galatians 2 verse 5. But we did not yield in subjection to them. Kung meron man mga tao na gustong mamanginoon, sabi diyan, even for an hour, so that the truth of the gospel would remain, or sa King James Version, that the truth of the gospel might continue with you. So kung ano man yung gospel of truth, or the truth of the gospel na itinuro sa atin ng ating mga magulang, iniwan sa atin ng ating mga manggagawa, Pastor Franco, Pastor Nonoy, at mga lingkod ng Diyos na ginamit para sa atin, so hindi po nabago. Ang truth of the gospel, sabi ni Pablo, ay ito'y dapat na magpatuloy sa inyo. So kung yung ating mga magulang sa pananampalataya ay kinapuutan, nakaranas ng hatred, nakaranas ng persecution, huwag na tayo magtaka. Kung hindi tayo sanay na tayo napapersecute, napapansin ng mga taga-sanlibutan, mga Losian according to them, then so be it. As long as we know, as long as you know that you are children of God, as long as you continue in the faith, as long as ang truth of the gospel ay nagpapatuloy at wala kang binabago, walang nababago sa iyo, walang mga bagay na nasi-change na kaisipan, kundi meron na tawag na nagpa-progress, may paglago sa revelation or paglago ng mga bagay, kapahayagan na mula sa Diyos. Pero wala pong pwedeng baguhin, walang self-interpretation, wala pong dapat na baguhin tayo sa Scripture. As the Scripture says, wala tayong alisin, wala tayong babawasan sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kinumpleto for 1,000 years, for 2,000 years, kinumpleto ng Diyos ang gospel of truth sa mga apostles hanggang sa ating panahon. So ano itong pag-asa na mayroon ng mga anak ng Diyos? Kung atin ay kilala ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid, para sa akin, mahalaga ang bagay nito. Dapat alam natin na tayo mga anak ng Diyos. Dapat kilala niyo ang inyong sarili sa gabing ito. Sabi nga ng awit, I am a child of the King. Ang aking Ama sa langit ay hindi malayo sa akin. Di ba? Ang aking Ama sa langit knows my needs. Hallelujah. Ang aking Diyos, ang Diyos na tumawag sa akin. Kung paano ang Ama sa lupa ay nakakaalam ng pangailangan ng kanyang anak, ganon ang aking Diyos. Alam niya ang aking pangailangan sa gabi ito. Alam niya ang aking kahinaan. Nakikilala ako ng aking Diyos. Kilala kayo ng inyong Diyos na tumawag sa inyo. Kahit hindi kayo kilalanin ng sanlibutan, kahit na napupuot ang sanlibutan sa inyo, ang Diyos ay mahal na mahal kayo. Hallelujah. Because you believed in His Word, because you received Him with gladness, sabi pa nga ng Scripture, with all humbleness, with all joy sa ating mga puso, na kahit walang-wala na tayo sa mga panahon na ito, still, ang pananampalataya ay ating nilalakaran sa uling mga araw. Mga kapatid, huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay. Kahit man kayo ay walang-wala ngayon, tingnan nyo yung pag-asa na meron tayo sa uling mga araw. Huwag nyo masyadong tingnan ang ating mga kalagayan. Naalala ko na ibahagi ng ating mahal elder brother Cholo. Hindi natin kailangang pilitin
ang mga material na mga bagay na mag-appear sa ating harapan to the point na tayo na mismo ang nahirapan sa ating mga personal, sa ating mga flesh, sa ating kalakasan. Hindi natin pipilitin ang blessing ng Diyos. Ito ay kusang ibinibigay ng biyaya ng Diyos. Kung tayo ay magtatapat in His Word, kung tayo ay magsisikap na ayusin ang ating sarili, linisin ang ating mga puso, dahil sabi ni John, sa kanila na mayroong pag-asa nito, ang kalwalhatian na nag-aantay sa atin ay naglilinis sa kanyang sarili. Linisin natin ang ating sarili, mga kapatid. Ingatan natin ang ating mga sarili ng pananampalataya ito ay mabahiran ng mga bagay sa lupa. Hindi mo kailangang pilitin ang blessing. Hindi mo kailangang pilitin na nandyan agad ang maraming mga bagay. Sabi natin binasa sa Ecclesiastes chapter 3, merong panahon sa lahat ng bagay. Sa silong ng langit ay merong kani-kaniyang panahon for every purpose. At kung ang purpose ng Diyos ng pag-abot sa iyong mga pangailangan ay one of these days, hindi man ngayon, pero I have this hope, hallelujah, meron akong pag-asa. Ang Diyos ko ay Diyos na buhay na nangako. He's the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nangako noon ay Diyos na nangako ngayon. Ang Diyos na provider noon ay Diyos pa rin na provider ngayon. Ang Diyos na nagkakaloob ng mga bagay noon ay Diyos pa rin na nakaalam ng aking pangailangan ngayon. He is omnipotent God, the omnipresent God sa ating panahon. So what is the hope of the children of God? Ang pag-asa na ito, I can say, this hope, the world did not understand. Ang pag-asa na ito ay hindi tinanggap ng sanlibutan. Balikan natin ating teksto. Being a children of God, because we are a children of God, therefore, the world does not know us, because it did not know Him. So dahil hindi nila kilala ang Panginoon, therefore, according to the Scripture, hindi nila kilala sino nga ba ang mga anak ng Diyos. Because it is by revelation, mga kapatid, to know that we are children of God. Ang mga tao nag-claim, pero meron pa rin laging foundation. Kung anong sabi ng Scripture, sila ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, pumapatnubay sa iyo, gabay mo, nandyan sa iyo, nagtuturo sa iyo, umaalalay sa iyo, then you are the children of God. At ang sabi dyan ni John, Beloved, now we are the children of God. So tapos nang pinakilala niya, and He's believing, and we are also believing. We are the children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But, sabi niya, we know that when He is revealed, we shall be like Him. So, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Those who are in this world, those who are worldly, belong to this world, na hindi nakakilala sa inyo. Why? Because they did not know the Lord. So, yun yung parang consequence. Kapag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo tuloy alam kung sino-sino na yung mga anak ng Diyos. Kaya kahit anak na ng Diyos, hate na hate mo pa rin. Di ba? Pero kung alam mo na siya'y anak ng Diyos, mamahalin mo siya, iibigin mo siya. You see? Merong factor yung pagkakilala, yung tamang pagkakilala sa Panginoon. And also, sabi John, now we are children of God, sabi niya, we know, so ang mga anak ng Diyos ay merong tama na pagkaunawa, understanding, that when He is revealed, when Christ is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. So, ibig sabihin, pinapakita dyan ni John, kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, then you have this hope. You know, ibig sabihin, you understand what the Scripture says for you. At kung sabi ng Scripture, sabi ng Panginoon, ako ay aalis at ipaghahanda ko kayo. Di ba? Sabi ng Panginoon, that's the promise. At kung saan ako nandoon, ay doon din naman kayo.
Ito ay kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na hindi kayang unawain ng sanlibutan. And that's why wala silang ganitong uri ng pag-asa. Na sabi ni John, we know. Ibig sabihin, we understand the promise of God. We understand the Word of God sa ating panahon. That we are living in these last days. Na kung kayo sumasampalataya sa gabing ito, napakalapit na yung hope na ito. Kung kayo sumasampalataya sa gabing ito, napaka-iksi na ng panahon, napakalapit na ng pag-asa na mayroon tayo. And we know, sabi ni John, that when He is revealed, so ibig sabihin, as a children of God, ay meron silang tama na understanding. Bawat mga anak ng Diyos ay merong ganitong pag-asa. Sa gabing ito, kung ikaw ay sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo ang pangako ng Diyos para sa iyo. Sino sa gabing ito ang magsasabi, I know! When Christ is revealed, sa araw na yun, hallelujah, ang mga anak ng Diyos ay mayroong ganitong pag-asa. At yun dahilan, hindi tayo maunawaan ng sanlibutan. Kaya tignan mo sila kung mabuhay sila sa sanlibutan. Kailan na sila nakakaalala sa Diyos sa panahon ng mga dilubyo, ng mga sakuna. Pero hindi yan ang sign ng mga anak ng Diyos as a true children of God, hallelujah, na may pahid ng Espiritu ng Diyos. Every day of your life, lagi mong naaalala siya na manunubos ng iyong kaluluwa. Lagi mo naaalala, lagi mo siyang pinupuri at pinapasalamatan. Siya na tumawag sa iyo. Siya na nagpabanal at naglinis sa iyo. Hallelujah. Hindi lamang sa panahon na mayroong dilubyo. Hindi lang sa panahon na mayroong baha, may lindol. At pagkatapos na okay na naman ang lupa, kalmado na naman ang lupa, ang mga tao, balik sa mga tradisyon. Balik sa mga bagay ng sanlibutan. Pero habang sa isang bahagi ng mga gawa ng Diyos, ang mga anak ng Diyos ay nag-i-enjoy. Nagre-rejoice. Sino sa gabi ito nag-i-enjoy, nagre-rejoice? Nagagalak. Ang sabi ni David, hallelujah, tayo nang pumaroon sa tabernakulo ng Diyos. Sabi niya, I was glad when they said unto me, come, let us go. Meron pa bang mas mahalaga sa mga anak ng Diyos kaysa manatili sa presensya ng Diyos? At sa gabing ito na yung pinakamahalaga, mga kapatid, kung kasama ko kayo. Ito na yung pinakamahalagang panahon para sa atin. Ang tayo ay mababad sa presensya ng Diyos. Sa inyo na nasa mga tahanan ngayon, for some reason, ay hindi tayo makaparito sa Wednesday service natin, but lagi namin kayo ini-encourage. There's no difference, Wednesday service, Sunday service. Youth service sa mga kabataan, there's only one presence of God na laging gumagawa sa ating kalagitnaan. At ang sabi niya, in His presence, there is fullness of joy. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi sa walang kabuluhan ang bawat pagkakatipon ng mga anak ng Diyos. Laging merong blessing, laging merong ginagawa ang salita ng Diyos. So what is your hope na nandyan sa inyong puso ngayon? What is the hope of the children of God? Colossians 3 verse 4, tayo magtatapos. Dahil ang pag-asa nito, by the grace of God, I can say, this is my hope. Kahit man maraming kabigatan minsan, trials, mga kapatid, baka iniisip din niyo, pastor namin parang walang problema. No. Nalala ko, nung kami nasa bakasyon, minsan lang naman yan, for the last 10 years, kahit nandun sa malayo, walang iniisip kundi kung ano yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa ministry. Kumusta na kaya ang bawat isa? Kumusta na kaya ganito? Kumusta na kaya siya? Yung kakausapin ko, kumusta na kaya? Yung si ganon. Kahit maraming mga bagay na, kailangang ayusin, gawin sa ministry. Kahit minsan mga pressure sa balikat natin na meron tayong kanya-kanyang pressure na inilagay ang Diyos. Yung measure of faith na meron tayo, yung sukat ng pananampalataya na meron tayo.
na sa panahon ng mga pressure, ito yung ginagamit natin para tayo ay makabangon pa rin, makatayo pa rin sa harapan ng Diyos. Kaya, try to understand, bawat isa, lahat tayo ay umaharap sa ganitong mga bagay. Pero isang bagay ang tiyak sa atin sa gabi ito, we have this hope. At kung tayo ay sumasampalataya, Panginoon, ako'y isa sa mga bahagi ng iyong mga anak sa huling mga araw na iyong tinawag. Then you have this hope. Anong sabi ni Paul? Colossians 3 verse 4, when Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. At tinan niyo mabuti mga kapatid, kung hindi ka nakikilala ng sanlibutan, then ang sanlibutan ay walang nalalaman sa mga plano ng Diyos sa iyo. At yun dahilan, sabi pa nga ng scripture, can two walk together except they agreed. Kaya hindi tayo maka-agree sa libutan at ang sanglibutan sa atin because hindi tayo sa isa't isa. Sabi pa ni Pablo, anong fellowship ng liwanag sa kadiliman? Anong pakikibahagi ng mga believer sa mga unbeliever? At yan ang ating sinisikap by the grace of God sa mga anak ng Diyos, sa iglesyang ito. Kapag meron tayong mga pagkukulang, mga pinagdadaanan, bigat, trials man yan, huwag natin hayaan na tayo ay malayo sa presensya ng Diyos. Huwag natin hayaan na tayo ay malayo sa bawat salita ng Diyos. At kapag tayo ay ipapalo up, tayo ay paalalahanan, mga tuwirang pa tayo sa salita ng Diyos, huwag na hong mangyari. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you will be humble sa harapan ng Diyos. Ikaw ay magpapakumbaba, ikaw ay hihingi ng pangunawa, ng patawad sa mga nagawa mong pagkukulang. At ikaw ay babalik sa Diyos na tumawag sa iyo. Ikaw ay babalik paparoon sa presensya ng Diyos. Kung paanong si David ay nakarecognize na kanyang mga kahinaan, pagkukulang, kasalanan. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa presensya ng Diyos. I pray sa gabing ito, ikaw na anak ng Diyos, anong pag-asa ang meron sa iyo? Balikan natin ating binasa. Ano yung pag-asa na meron ng mga anak ng Diyos? When Jesus Christ, who is our life, is revealed, anong sabi diyan? You also will be revealed with Him in glory. If Christ will be revealed sa araw na yun ng pag-agaw, ang iglesia ay marirevealed sa panahon na yun. Ibig sabihin, mababago ang iyong kalagayan from mortality to immortality. Mababago ang iyong status. Yung panahon, yung katawan na ito na mahina, ay papalitan ng kalakasan na mula sa Diyos. Itong buhay na ito na problematic sa lahat ng bagay, nahirapan sa maraming mga bagay, sa panahon na yon, when Christ will be revealed, ikaw din ay kasama niya na mahahayag in glory. Tingnan niyo mabuti mga kapatid, anong pag-asa mayroon ang mga anak ng Diyos? Kung meron man tayong kabigatan ngayon, sabi ni Pablo, hindi yan katumbas sa kalwalatian na ipinangako ng Diyos para sa iyo. Purihin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Luwalatiin ang kanyang gawa sa buhay natin mga kapatid. Hindi kayang palitan ang mga problema na yan. Ibig sabihin, hindi kayang pantayan. Ano man ang karanasan meron ka ngayon. This is the hope of, sad to say, hindi po lahat ng tao, but only the children of God. Hindi lahat ay nakakaunawa ng bagay na ito. Remember, sa ating tinalakay one time, sabi ni Pablo, hindi pumasok sa puso ng tao, ni hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, pero sa biyaya ng Diyos, meron tayong nakita. Sino nagagala sa gabi ito? Salamat sa gawa ng Diyos, meron tayong narinig sa ulit mga araw. Hallelujah! Mayroong biyaya ang Diyos, mayroong pagtawag na ginawa ang Diyos. Kaya ang sabi ni John, I know. It is a personal revelation. Dapat sa gabi ito, meron kang pananampalataya na kaya sabihin yan, I know.
kapag nahayag ang Panginoon ko, kasama ako ni Kristo na mahayag sa araw na iyon. Balikan natin ang sabi diyan, we know when He is revealed. Sabi ni John, 1 John chapter 3, we shall be like Him. At ito yung mga bahagi, mga kapatid, ng salita ng Diyos na hindi ang marami nakakaalam. Hindi marami ang nakakaalam. Sabi ni Pablo, kahit man ang hari, kahit man ang mga pinuno sa lupa, kahit man ang mga matatalino sa lupa, ay hindi na nakita mga bagay nito. Pero tingnan nyo yung mga sarili. Sa paningin ng sanlibutan, mga aba. Pero sa paningin ng Diyos, kayo ay mahalaga. Hallelujah! At yun dahilan, hindi tayo mapagkayang paghindian ng Panginoon. Ang ating Ama sa langit, kapag tayo may pangangailangan, alam ng Diyos kung paano i-provide para sa iyo. Kaya huwag kang masyadong malungkot, huwag mo ikalumbay ang mga pangangailangan. Magantay sa tamang panahon, they that wait to the Lord, mayroon laging ibinibigay ng Diyos na kalakasan para sa iyo, bagong lakas sa umaga, bagong biyaya para ikaw ay makabangon. Hallelujah! Sa inyong pagbangon ba, lagi niyo sinasabi, salamat Panginoon, may lakas pa ako. Salamat Panginoon, meron pa akong hininga ng buhay na nagaling sa iyo. Meron pa rin laging pagkakataon para kung meron mang pagkukulang, ayusin pa rin, ayusin. Because yan ang sabi ng ating teksto. Sila na mayroong pag-asa nito, ang sabi doon ni John, ay naglilinis ng kanilang sarili. So wala na tayong oras, but I want to read few verses para tapusin ito. Everyone na mayroong pag-asa nito, ibig sabihin, ang ating pag-asa ay sa Panginoon na lamang, mga kapatid. Huwag natin masyadong ibigay sa lupa ang ating pag-asa. Hindi ibig sabihin ng mga mayayaman ay punong-puno ng pag-asa. No. Binasa natin last Sunday o bago 2 Sundays ago na kahit ang kayamanan ng mga hari, mga mayaman sa lupa ay hindi kayang iligtas ang kanilang mga buhay sa araw ng galit ng Diyos. Hindi ibig sabihin mayroong 40 luxury cars ay okay ka na, may pag-asa ka na. No. Kung yung mga luxury cars naman yun ay galing sa alam niyo na, di ba? Sa mga nakaw o sa mga bagay na galing sa pagiging greedy ng tao. Kaya anin natin yung mga garang bahay, mga luxury cars, or mga kayamanan sa lupa. Sabi sa mga awit, kung tayo naman ay magulo ang ating buhay. Sabi sa Proverbs, sabi ni Solomon, mas gusto pa niyang tumira sa isang bahay kubo na mayroong kapayapaan. Kumusta kayo sa gabi ito? Payapa ba tayo sa uling mga araw nito, mga kapatid? Grateful ba kayo sa blessing na binibigay ng Diyos sa inyo? Satisfied ba kayo sa mga gawa ng Diyos sa buhay ninyo? Hindi tayo humingi ng labis because of course, ang Diyos na nakakalam natin mga pangailangan. At huwag niyo kalimutan, iba yung wants sa needs. Maaaring puro prayer natin siguro, puro wants na lang, Panginoon, gusto ko nito. Nakalimutan natin, mayroong mga mahalagang bagay na dapat maging laman ng ating mga panalangin. Panginoon, kailangan ko ang iyong salita. At huwag niyong kalimutan ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi kay John, I think, or yes, si John, or si Jude ba yun? Na, I pray that kung paano ang iyong kaluluwa ay pinagpala, gayon din naman ang iyong katawan. Huwag niyong kalimutan, bahagi pa rin ang blessing ng Diyos, ang blessing ng mga makalangit na bagay, kasama ang mga pangangailangan sa lupang ito. Yan ay bahagi ng pangako ng Diyos. And more than that, we have this hope bilang mga anak ng Diyos. Punta natin ng Titus chapter 3, konti na lamang and we will close. Sa Titus chapter 3, I want to read, gusto kong basahin sa Tagalog. Just bear with me for a while, sa konti na lamang. Sa Titus 3, verse 4. But after that the kindness, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, yun yung ating binanggit kanina, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Ayon sa kanyang kaawaan, salamat, ang Diyos ay Diyos na maawain sa atin.
Hallelujah! Sa kabilang ating mga kahinaan pa, pagkukulang sa Kanya, hindi mababago ang katangian ng Diyos. He's still a merciful God. Ang Diyos ay mayaman sa pag-atawa. Kaya sabi niya, by the washing of regeneration, kaya kahit gaano man karami ang tawagin ng Diyos, gaano man karami ang tumanggap sa Panginoon, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-atawa ay mayaman sa mga taong ito. Kung paanong tayo ay tumanggap ng biyaya na yan. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sabi diyan, sa umagitan ng paghuhugas na muli sa panganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So yan ang ating karanasan, na Kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa umagitan ng Kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang mga anak ng Diyos ay binigyan, pinagkaluban ng pangako ito, ng pag-asa na ito, ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya ano yung meron tayo? Anong pag-asa ang meron tayo? Higit pa sa mga material na bagay. Higit pa sa mga bagay na meron tayo ngayon, ang mga pangako ng Diyos, we have this hope. We as a children of God ay nag-aantay sa tamang panahon na ang pag-asang ito ay ibigay ng Diyos. Mga kapatid, konti na lamang, just want to read more. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7, verse 1 and 2. Yamang taglay dati ng mga pangako ito, sino sa gabi ito ang mga pagsabi ng Amen? Taglay na natin, taglay ninyo ang mga pangako ito ng Diyos. Sabi diyan, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo. Kaya sabi ni John, kayo man may pag-asa nito. Kayo na mayroong pananampalataya nito. Kayo na mayroong tumanggap ng biyaya ito. Purify yourself, sabi ng salita ng Diyos. Linisin, ayusin lagi ating sarili. Sikapin maging maayos lagi sa pagharap sa presensya ng Diyos. Ano sabi diyan? Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Mga kapatid, meron pa ba tayong takot sa Diyos? Takot, reverence, fear of God. Na kapag tayo ay dadayain ng kaaway na gawin na isang bagay na mali, mayroong takot sa ating mga puso. Mayroong laging conviction ng ang Espiritu ng Diyos. Kinukonvict tayo sa ating puso. Mga young people, lalo na, kapag mayroong dyan mga tukso ng dyablo sa harapan natin, mga influence ng mga bagay ng sanlibutan, at tayo ay dais tuksuhin, dayain, pero ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nagtuturo at inaayos, tinatamang ating mga puso. Yan ba ang ating karanasan, mga young people? So I hope, ako'y dumadalangin sa Panginoon, lalo na yung mga bagong baptize sa iglesia. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Si Paul nangusap sa mga believer. Sabi niya, hindi namin inapi ang sinuman through the gospel. Hindi namin pinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Ibig sabihin, ang truth of the gospel na binasa natin kanina, na ito'y nagpapatuloy sa church, ang lingkod ng Diyos ay hindi magdadaya o magdadala sa sinuman ng mga anak ng Diyos para tayo ay dalhin sa kasinungalingan or sa labas sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, hindi yan gagawin ng mga lingkod ng Diyos. Kung yan ay nangyari labas sa gawain, sa ministry, then yun ang bahagi nila. Pero sa iglesia ng Diyos, sa tinubos, sa iglesia na nilinis ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, wala kaming dinayang sinuman, wala kaming inaping sinuman. Ibig sabihin, kung ano man ang sinabi ng Diyos, kung ano man ang ebanghelyo na ito, kaligtasan na ito, ayun yung aming itinuro sa inyo. Hebrews 12 verse 14, sabi diyan ni Pablo, pursue peace with all people and the holiness without which, yung aking binanggit kanina, no one will see the Lord. Kaya tama yung sinasabi ni John, yung may pag-asa ng ganito, yung sino man na mayroong pag-asa nito, ay maglinis ng kanyang sarili.
2 Peter 3 verse 14, therefore, beloved, since you look for these things, ano advice ni Peter? Be diligent to be found spotless and blameless by Him at peace. Yun ang dahilan, mga kapatid, as I am closing. Hindi kayo maunawaan, hindi tayo maunawaan ng sanlibutan dahil yung kapayapaan na meron sila ay ibang-iba sa kapayapaan na mayroon tayo. Kung bakit hindi ka maunawaan ng iyong unbelieving pa na maaaring husband or wife or relatives, is because hindi nila nakita o hindi pa nila tinanggap ang biyaya na meron ka sa buhay mo ngayon. Ano man ang iyong nilalakaran ngayon, ano man ang pag-asa na meron ka ngayon, wala ito sa sanlibutan. Ito ay nasa mga anak ng Diyos. Ulitin ko, sabi ni John, now we are children of God. At ganyan naman ang sabihin ko sa inyo, mga kapatid, meron tayong ganitong pag-asa. When Christ is revealed sa mga araw na panahon, sa mga dati na mga panahon, then we shall also reveal with Him. At kung meron kayong ganitong pag-asa, dapat magalak kayo sa mga panahon na ito. Kahit may kabigatan, nagagalak sa presensya ng Diyos. Kahit mayroong mga trials, nagagalak pa rin because we have this hope. Meron tayong buhay na pag-asa. Meron tayong katiyakan. Sinong tiyak sa gabing ito, mga kapatid? Hindi sayang ang ating parot-parito sa mga gawain ng Diyos. Hindi sayang ang mga fellowship. Hindi sayang ang mga salapin na ating ibinibigay sa gawain ng Diyos. Ang mga pagtulong, hallelujah, sa mga kaluluwa. Lahat yan ay merong kalwalatian sa Diyos. Lahat yan ay merong kapurihan at merong nag-aantay na biyaya sa mga panahon na darating. I just want to read isang bahagi ng mensahe ng ating kapatid Brother Branham sa ating panahon. Ang sabi niya, when this mortal takes on immortality, this death is swallowed up in victory. Then we shall see Him as He is. Sa ating text na binasa. And have a body like His own glorious body. So parang ni-replace lamang yung ating binabasa ng mga talata kanina. We shall see Him as He is and we shall be like Him. At yun ang sinasabi ni Brother Branham. We shall see Him as He is and have a body like His own glorious body. At ang sabi niya, oh, what a time to come. Meron ba tayong ganyang pag-asa sa gabing ito? Oh, what a glorious day to come. Oh, what a glorious time to come. Lahat ng mga kahinaan sa laman ay matatapos. Lahat ng mga kapaguran ay matatapos. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Luwalatiin siya sa Diyos ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Hallelujah, sa gabing ito. Purihin siya sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Tayo manalangin, Panginoong Diyos. Purihin ka. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong buhay ng mga salita sa mga panahon na ito. Hindi man kami, Panginoon, worthy, karapat-dapat. Subalit, Ikaw ay gumawa, Panginoon, ng dakilang bagay. Sa pagsusugon ng iyong bugtong na anak para sa amin, O Diyos. Sa ikalilinis, sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan, sa ikalilinis ng aming mga puso't kaluluwa, O Diyos. And through His Word, O God, na Panginoong Yesus, Ikaw din nagsabi ng iyong panalangin, hallelujah, na Ama, linisin mo sila. At ang iyong salita, hallelujah, ay malinis. Ang iyong salita ay katotohanan. Cleanse them by your words. At yan, O Diyos, ang ginagawa mo sa aming panahon na maaaring hindi ito nakita, hindi ito alam ng marami in our generation. Pero meron kang mga buhay na salita na nag-aayos, naglilinis, nagmamolde sa iyong iglesia. Ginagawa mo kaming karapat-dapat pa rin by your grace, O God. At kung kami man, na Panginoon, ay nakakagawa ng mga kahinaan pa, pagkukulang, have mercy on us, Lord God. Patawarin mo kami, O Diyos. Patuloy mo kaming linisin pa ng iyong salita. Patuloy mo kaming itayo sa uling mga araw. Ibangon mo pa kami, Panginoon. Give us a fresh understanding na mula sa iyo, Diyos. Palaguin mo pa kami in all wisdom, O God. Palawakin mo pa ang aming mga nakikita, O Diyos.
Bigyan mo pa kami ng tama na unawa sa iyong mga kalooban. Panginoon, linisin mo pa kami ng iyong mga salita. Purify us with your word, O God. Alisin mo pa mga kaisipan na hindi na maayos, Panginoon. Ang kaisipan na mali sa kapatid, ang mga akala na hindi maayos sa isa't isa, ang mga puso na hindi mahabagin, ang mga puso na nagmamalaki, nagmamataas sa iyong harapan. I-humble mo pa kami, O Diyos, sa iyong paanan. Have mercy on us, Lord God. Patuloy kaming umihibig sa iyo. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, ng kalakasan. Patuloy pa kaming itayo sa uling mga araw. Nadalhin pa namin ang iyong salita. Ingatan pa namin ang panampalatayang ito that was once delivered sa iyong mga banal sa mahabang panahon, O Diyos. Purihin ka. Bless your word in our hearts. Pagpalain ng iyong mga banal. Pagpalain din sila na nasa mga tahanan. And may your blessing of strength and power ay tanggapin ng aking mga kapatid na nanghihina sa kanilang mga laman o may mga karamdaman. At sa bawat sa nandito ngayon, O Diyos, ay may joy namin patuloy ang iyong mga gawa, ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Purihin ka, sa iyo ay aming maingat na ibinabalik lahat ng kalwalatian kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, aming manunubos. Lahat ay magsabi ng amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout praise the Lord?